Isang gabi ng Pasko, nagpasya ang tatay ko at ang kanyang kaibigan na patunayan na walang multo sa puno ng banga, isang lugar na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Sa kanilang pagcamping, unti-unti nilang naramdaman ang malamig na hangin at mga bulong sa dilim hanggang sa isang nakakatakot na pangyayari ang nagbago sa kanilang paniniwala. Habang nagkukwentuhan, may narinig silang mga yapak at isang himig na hindi maipaliwanag at bigla na lang may humila sa kaibigan ng tatay ko. Sa dulo ng kanilang karanasan, natuklasan ng tatay ko ang isang nakakakilabot na koneksyon sa multo ng puno ng banga, isang kamag-anak na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa kanilang pamilya. Kwento ito ng tatay ko. Matagal na itong nangyari nung bata pa siya. Siguro mga 12 o 13 years old. Ang sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa mga kababalaghan noon. May kaibigan daw siyang ganun din ang paniniwala. Hindi raw talaga sila naniniwala sa mga multo, aswang, kapre, tikbalang at kung ano-ano pa. Para sa kanila, kwento-kwento lang yon na pangtakot sa mga bata. Kaya isang Pasko nagpasya silang mag-camping sa isang lugar na tinatawag na Puno ng Banga. Ang puno ng banga ay isang malaking puno ng balete na nasa gitna ng palayan. Malayo ito sa mga bahay at mga tao. Kailangan mo pang maglakad ng ilang oras para marating ito. Ang sabi ni Papa, may kwento raw na sa puno ng banga ay nagpapakita ang multo ng isang babae kapag Pasko. Ang sabi ng iba, naghihintay daw ito ng mga mahal sa buhay na hindi na siya nahanap. Ang sabi naman ng iba, naghihintay ito ng mga taong makakasama niya sa kabilang buhay. Kaya naman naisip ni Papa at ng kaibigan niya na magpalipas ng gabi doon mismo sa puno ng banga. Ang plano nila ay magdala ng kamera at ilang pagkain na pwedeng ialay doon sa multo. Ang sabi nila, kung magpapakita man yung multo ay kukuhanan nila ito ng litrato. Kapag wala silang nakuhanan, ay patunay lang na hindi totoo ang mga kwento tungkol doon. Nung una, ay nagkukwentuhan lang daw sila at nag-uusap. Pagdating nila, hindi naman daw nakakatakot yung lugar. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba. Medyo maliwanag pa nga dahil sa liwanag ng buwan. Pero yung hangin, malamig at parang may bumubulong sa dilim. Pero habang tumatagal, ay unti-unti raw nilang nararamdaman yung lamig at yung takot. Para raw kasing may nagmamasid sa kanila. Tapos may nakita raw silang aso na papalapit sa kanila. Tumayo raw sila pareho at naghanda dahil baka kagatin sila. Pero yung aso raw ay biglang natakot at tumakbo palayo. Para raw bang natakot sa kanila. Doon na raw sila kinabahan. Pero hindi pa rin sila nagpatinag. Nung mga bandang 11:00 ng gabi ay nagsimula na silang makaramdam ng antok pero nagkwentuhan pa rin sila para hindi makatulog. Habang nagkukwentuhan sila ay narinig nila yung mga tuyong dahon na parang may naglalakad sa paligid nila pero wala naman silang makita. Narinig din daw nila yung himig na parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Hindi nila maipaliwanag kung anong klaseng himig yon. Basta ang sabi ni Papa, parang may kumakanta na hindi mo maintindihan yung kanta. Nagmakaawa na raw yung kaibigan ni Papa na umuwi na sila. Pero sabi ni Papa, konti na lang at matatapos na yung Pasko. Kailangan nilang patunayan na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa puno ng banga. Maya-maya ay dumaan yung isang lasing na kilala nila. Sabi raw nito, ay mga tanga raw sila at umuwi na dahil may naghihintay sa kanila sa ilalim ng puno. Tapos ay nagmamadali itong umalis, doon na raw talaga sila natakot. Pero dahil malapit na raw mag-2:00 ay tiniis na lang nila. Bigla na lang daw may humila doon sa kaibigan ni Papa. Parang may sumunggab dito at nawala sa ere. Yung sigaw ng kaibigan niya sobrang nakakakilabot, parang humihingi ng tulong pero bigla rin itong naputol. Nakakatayo ng balahibo. Doon na raw talaga natakot si Papa at tumakbo siya. Pero nadapa raw siya at nawala ng malay. Nung magising daw si Papa, ay may nakatayo na babae sa harapan niya.
Mahaba raw yung buhok nito at nakatingin sa kanya. Ang sabi ni Papa, may pagkakahawig daw sa kanya yung babae. Parang may connection na hindi niya maipaliwanag, na parang may dugo silang magkapareho. Doon daw niya napagtanto na baka kamag-anak nila yung multo na nagpapakita sa puno ng banga. Natakot daw si Papa dahil baka naghihintay ito sa kanila. Baka naghihintay ito sa mga kamag-anak niya para makasama niya sa kabilang buhay. Tumayo raw si Papa at naghanda ng tumakbo. Pero nakita niya yung kaibigan niya na nakahandusay sa hindi kalayuan. Duguan ito at parang binugbog. Tumakbo raw si Papa pauwi at nagising na lang siya sa kama niya. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, pero may dala na siyang bagong kaalaman. Nung sabihin niya sa mga magulang niya ang nangyari, ay nalaman niya na kamag-anak nga nila yung babaeng multo. Si Aling Lita pala, pinsan ng lola niya. Kaya pala may kakaibang dating sa kanya nung nakita niya ang multo. Ang pangalan daw nito ay Aling Lita, na wala ito nung panahon ng mga Hapon. Ang sabi ng iba ay ginahasa ito ng mga Hapon at pinatay sa puno ng banga. Ang sabi naman ng iba ay doon ito nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Ang sabi ni Papa, siya na raw ang bagong multo na nagpapakita sa puno ng banga kapag Pasko. Parang may sumpa na dumapo sa kanya at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Nakakatakot isipin na siya na ang susunod. Dahil sa tuwing magpapasko ay naaalala niya ang karanasan niya sa puno ng banga. Nakakatakot isipin na hindi lahat ng kwento ay katang-isip lang. Minsan may mga multong naghihintay sa atin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may kamag-anak kang naghihintay din sa'yo.